Suho kakalabanin ng mga sundalo na gawa sa shadow ni Jinwoo at makikita natin ang buong laban niya laban sa isang marshal na si Igris kung kaya't simulan na natin ng chapter 193 up to chapter 195 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Tanong ni Suho kung nasa basement daw ba siya ng isang kastilyo at sa pagdaan niya sa isang rebulto ay biglang umilaw ang mata nito at binabalak siyang atakihin. Malapit nang tamaan si Suho ng pag-atake at nang ito ay kanyang makita ay sinangga niya ito gamit ang kanyang kamay. Nagulat si Suho sa nangyari pero gumamit siya ng puwersa para mailayo sa kanya ang sandata ng rebulto at binigyan niya ito ng suntok sa katawan na nagsani ng pagkasira ng kalaban. Pagkatapos noon ay nag-level up si Suho at napatanong na nakakagalaw daw pala ang mga rebulto at bigla niya ding naalala na marami siyang nadaanan ng mga rebulto kanina at sa kanyang paglingon ay pinakitang napapalibutan na siya ng mga rebultong handa na siyang atakihin. Gaya daw ng hinala ni Suho ay tama ang kanyang naisip at dito na nagsimulang umatake ang mga kalaban habang si Suho ay isa-isang sipahin at suntukin ng mga sundalo. Sa pagtalo ni Suho sa mga kalaban ay dito na din tumataas ang kanyang level at kahit madami na siyang natalo ay marami pa din ang natitirang mga kalaban. Nagpatuloy si Suho sa kanyang pag-atake sa mga rebulto at binibigyan niya ito ng malalakas na suntok at kahit inihiwa siya ng mga kalaban ay nagagawa niya itong maunahan gamit ang kanyang kamao. Muling nag-level up si Suho sa mga sandaling ito at ang kanyang current level ay level 19 at naisip na tuwing natatalo niya ang kanyang kalaban ay kasabay din ng kanyang pag-level up na parang siya ay nasa loob ng isang laro. Maaari daw na sa kanyang paglakas ay ito ang dahilan kung bakit hindi siya nahihirapan na talunin ng mga kalaban pero paano daw niya natalo ang mga kalaban noong siya ay nasa level 1 pa lamang eh halata namang mas mataas ang level ng mga rebulto. Pwede raw kaya na ang dahilan nito ay yung kapangyarihan na kanyang nakikita sa kanyang katawan at nais pa raw niyang maging mas malakas ng konti at isang malaking pinto ang nasa kanyang harapan. Pinuksan niya ang pinto na ito at isang pamilyar na itsura ang ating makikita at natanong niya sa kanyang isip kung ito raw ba ang boss dahil mukha itong malakas base sa kanyang itsura. Nagsimula nang tumayo si Igris at kinuha ang kanyang sandata sapagkat ngayon ay handa na siyang kalabanin si Suho habang sa isip ni Suho na kailangan niyang umatake ng una pero biglang nakalapit agad si Igris sa kanyang harapan at isang dugo bigla ang pinakita sabay nasira ang paligid dahil sa atake ni Igris. Sa pagdilat ni Suho ay bakas sa kanya ang pagkabigla at pagkatakot at siya ay nagtataka dahil tila ba siya ay bumalik sa umpisa at nananatili pa rin buhay sa ngayon. Nang mapansin niya ang kanyang paligid ay nakala niya daw na siya ay mamamatay na pero kailangan daw kaya niyang dumaan kung saan siya dumaan kanina. Napansin niya na ang isa sa tatlong puting apoy ay namatay na at napaisip kung nagkataon lamang ito at dahil tumaas na ang kanyang level ay kailangan niya na magpalit ng sandata. Isang level 15 na guantes ang gamit niya ngayon at kailangan niya raw mas maging maingat dahil hindi niya alam ang mangyayari sa oras na mamatay ang tatlong apoy pero sa sumunod na eksena ay muling bumalik si Suho sa simula. Isang apoy na lamang ang natitirang buhay at nababaliw na siya kakaisip kung ano ang kanyang gagawin sapagkat masyado raw malakas si Igris para sa kanya at hindi raw balanse ang pagkakagawa dito. Nagagalit si Suho dahil kung magpapatuloy ang kanyang sitwasyon ay hindi niya matatalo si Igris pero bigla niyang napansin ang isang sandata na kaparehas ng gamit ni Igris kung saan kailangang maging level 60 ng player bago ito magamit. Kung ganun daw pala ay kailangan niya munang mag-level up bago niya harapin muli si Igris at dito ay iba't ibang mga sandata ang kanyang daladala. Handa na muli ang mga sundalo para kalabanin si Suho at wika ni Suho na hindi raw ba napapagod ng mga ito sa kanilang ginagawa at naisip na nabubuhay din ng mga sundalo sa tuwing siya ay nabubuhay din. Maaari niya raw i-assume na mayroong infinite regeneration ng kanyang mga kalaban at sa bawat pagtalo niya sa mga kalaban ay kasabay din nito ang kanyang pag-level up. Sinubukan siyang panain ng isang sundalo pero bigla siyang nakarating sa gilid nito at binigyan niya ng isang malakas na suntok kung saan nag-level up pa siya ng 3 beses. Umabot na raw si Suho sa level upang maging isang player at tinanggap niya ang isang quest para magkaroon ng titulo at ilang gate ang nagpakita sa kanyang harapan. Sa gate ay nagpakita ang isang paa kung saan lumabas na ang iba pang mga sundalo habang si Suho ay napangiting aso dahil mahirap ang kanyang kalagayan dahil wala siyang relo pero mukhang pumapabor sa kanya ang nangyayari ngayon. Sumunod ay pinakita na lamang na naglabas ng bolang apoy ang isang magician para atakihin si Suho pero si Suho ay lumundag para makaiwas at napatingin sa ginagawa ng kalaban. Dito ay nagdadasal ang mga magician sapagkat naghahanda sila ng mas malaking apoy para kay Suho at sa kanilang pag-atake ay sinangga ito ni Suho gamit ang kanyang kalasag kung saan napahingal talaga siya ng sobra. Hindi pa tapos ang mga magician dahil nagsamon sila ng isang malaking rebulto habang si Suho ay napabuntong hininga at
bitawan ng kanyang panangga dahil hindi niya na ito kailangan pa. Sunod-sunod ang kanyang pag-atake sa bawat sulok ng katawan ng rebulto at nagawa niya itong pagpira-pirasuhin at kinuha niya ang isang sandata na nasa kanyang likuran sabay pinangbato niya sa kalaban dahil hindi na rin niya ito kailangan. Bumaon sa pader ang sandatang binato ni Suho at ginamit naman niya ang kanyang pana para bigyan ng malayo ang pag-atake ng mga kalaban pero patuloy pa rin dumadagdag ang kanyang kalaban kung kaya't kinuha naman niya ang kanyang dagger para hiwain ang mukha ng isang sundalo sabay binato niya ito sa dalawang nasa malayo. Sinabi ni Suho na hindi niya raw kailangan ng sandata sapagkat ang tunay na lalaki ay kamao lamang ang gamit. Nag-level up na muli si Suho at sinabi ng system na qualified na ito bilang isang high-ranking class at ngayon ang kanyang job ay isang fighter at dahil mas maaga niyang natapos ang laban at higit sa 50% ng kanyang buhay ay magkakaroon siya ng extra na puntos kung kaya't ang job niya na fighter ay mag-upgrade bilang soul striker. Hindi pa raw sapat ang kanyang lakas dahil upang matalo si Igris ay kailangan pa niya ng mas malakas na kapangyarihan at sinabi ng system na kung hindi magpapatuloy si Suho ay muling mabubuhay ang kanyang mga tinalo. Currently ay suot ni Suho ang isang kwintas, ang isang singsing at isang rank S na gauntlets at narito siya muli upang kalabanin ng boss ng castle na si Igris. Habang naglalakad ay mapapansin natin ang malakas na aura na pumapalibot kay Suho at nasabing pinaghintay raw ba niya ng matagal si Igris at ito raw ang kanyang oras para talunin naman ng boss ng dungeon dahil sa oras na ito ay nasa level 70 na si Suho. Nagtinginan sila Igris at Suho na parang sinasabi na kung sino ang matatalo ay siya ang susubo hanggang sa binasiwas na ni Igris ang kanyang sandata para maglabas ng kidlat habang si Suho ay nanlaki ang mga mata pero nagawang iwasan ang pag-atake ni Igris. Mabilis na tubungo muli si Igris malapit kay Suho, subalit si Suho ay binigyan ng isang suntok si Igris at isang malaking pagsabog ang naganap sa harapan nito. Tumatakbo ng pagilid ang dalawa habang si Suho ay patuloy na umiiwas sa bawat pag-iwan na ginagawa ni Igris at kahit nagagawa niyang makaiwas sa nakakatakot na atake na natapos ng kanyang buhay ay naisip niyang hindi pa ito sapat dahil kailangan niyang mas maging mabilis. Gamit ang killer's eye ni Igris na minana pa niya kay Sakuragi ay nagawa niyang matamaan si Suho na nagdahilan upang ito ay mapalipad papalayo pero bigla ding lumundag si Suho para makabalik at haharapin niya ng harapan si Igris para malaman na talaga kung sino ang bading sa kanilang dalawa. Nang sanggay ni Igris ang kamao ni Suho ay naisip niyang ito daw pala ang kapangyarihan ng anak ng kanyang master kahit wala pa ito sa 100%. Ngayon daw na siya ay nag-level up na ay masasabi niyang iba ang lakas na meron si Igris sapagkat ang stats nito ay malayong malayo kung ikukumpara sa ibang sundalong kanyang nakalaban at sa madaling salita ay hindi ito pangkaraniwang nilalang. Pero kung kakaiba daw ang kanyang kalaban ay kailangan niya ring maging kakaiba at kahit hindi man niya alam ang rules ng laro ay nabigyan siya ng extra stats mula nang siya ay level 1 kung kahit natatalo niya ang mga kalaban niya kanina nang hindi man lang nahihirapan talaga. Kung aalalahanin niya raw ang mga sandali na siya ay tuwing magle-level up, ang kanyang kasalukuyang stats plus yung extra stats na binibigay sa kanya ay katumbas ng isang level 110 na player. Sa pagtama ng pag-atake ni Suho sa sikmura ni Igris ay nagawa niya itong makorner sa pader at ngayon ay nagkaroon siya ng titulo bilang Young Monarch. Sa pagtama ni Igris sa pader ay muli siyang sinuntok ni Suho sa katawan at nagkaroon ng malaking pagkasira sa pader at tumagos pa sila papunta sa kabilang silid at dahil sa ataking iyon ay nagtamo si Igris ng malaking pinsala. Dalawang suntok muli ang pinakawala ni Suho sa katawan ni Igris at mapapansin nating unti-unti na siyang nabibitak na parang nabasag na baso at naisip na sobrang incredible daw ang potential ni Suho dahil bukod sa mana at talent nito mula sa katawan ng isang monarch at isang babaeng naging S-rank hunter ay hindi niya akalain na mailalabas nito ang kanyang kapangyarihan kahit hindi pa niya alam kung paano ito gamitin ng tama. Kaya naman habang papasugot si Suho ay tinanggap ni Igris na siya ang natalo sa laban at sa uli niyang pag-atake ay dito na naglaho si Igris sabay humiyaw ito ng malakas sapagkat siya raw ang nanalo sa kanilang laban. Ngayong simula na ang Burmans ay tiyak na uso na naman sa atin ng mga pailaw-ilaw at mga pablink-blink sa paligid ng ating bahay o kaya naman sa paligid ng mga puno. Kaya naman naganap agad ako sa TikTok ng murang-mura pero sobrang quality naman na Christmas lights. Grabe bagsak presyo talaga dahil sa 78 pesos mo ay may pang Christmas decor ka na solar lights at tama ka, hindi mo na kailangan pa itong isaksak sa mga outlet dahil sinag lamang ng araw ay sapat na para ito'y gumana. Hindi ka rin makakamba na baka hindi ito gumana sa oras ng mabasa ng ulan dahil waterproof na nga ang pagkakagawa dito. Tatlong klase nga ng ilaw ang iyong mapagpipilian, merong puti, warm white at iba't ibang mga kulay. Gaya ng karaniwan ay may mode din ito na blink-blink, mabagal o kaya mabilis. Kaya naman dahil simula na ang Pasko ng Pinoy ay huwag ka nang magpahuli pa, i-click mo na ang yellow basket sa baba habang bagsak presyo pa.